Kamusta mga brad? It's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga content tungkol sa mga pabango. Gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga perfumes. So lahat ng videos natin, walang sponsor, sariling pera natin yung ginagamit natin pambili nito. Kaya makakasa kayo lahat to honest review. So for this video, itatry kong i-present sa inyo or i-explain yung differences ng authentic perfume, ng fake perfume, ng clone, ng dupe, ng authentic tester, tsaka ng inspired by perfume. Simulan na natin. So for the authentic perfume, ito yung naisip ko ilabas, Versace Eros Flame. So, paano mo ba masasabi kung authentic? Number one, na suggestion ko, check nyo yung pinagbibilihan nyo. Seller, background check, due diligence bro. Kung sketchy, lipat ka sa iba. Ngayon, kung mas okay na parang okay to, mukhang legit naman yung seller or na-prove mo na legit yung seller, pero duda ka dun sa produkto, pwede ka manghingi ng mga pictures. Halimbawa, ganito, wala na sa box, nakabukas na, hingi ng pusa ako, no? Hingi ka ng pictures, yung harap, yung ilalim, yung sprayer, yung cup. Tapos patulong ka sa groups, patulong ka sa forums. Pwede yun. Yung mga matatagal na fraghead, marami doon tahimik lang pero pag ganong may humingi ng tulong, tutulong sila. Personal experience ko yun eh. Maraming mababait na mga veteranong fragheads. So anyway, so kung i-emphasize may batch code sa ilalim, yung batch code nagagamit yon to check, to verify kung legit yung pabango. May mga websites na nagagamit, itatype mo dun yung brand, tapos yung batch code. Tapos may lalabas na manufacture date ba o release date. O, kung ano man dun sa dalawa na yun. Tapos, yun, kung may lumabas na ganun, at least medyo kampante ka na, okay, authentic yung pabango na nakuha ko. Pero, tandaan mo, hindi yun guarantee. Kasi, what if yung gumagawa ng fake perfumes na kopya or nagkaroon ng access dun sa batch codes, di ba? Hindi kasi yun imposible. Additional information, yung batch codes, may cycle. Hindi ko maalala kung 10 years. Lagay nyo nga sa comment section kung alam nyo. May certain duration lang siya, may cycle lang siya na after nung cycle na yun, i-reuse nila yung mga luma na batch codes. Ay di mas lalong may chance, di ba, yung mga gumagawa ng fake perfumes na magkaroon ng access. Yun lang, parang mas dapat tayo mag-ingat lang. Wala kasi akong fake perfume eh. Hindi ko kasi gustong bumili ng fake perfume sa mga nagbebenta nun kasi labag sa principle natin. So itatry ko na lang i-picture out para magkaroon kayo ng better overview. Yung fake perfume, hindi niya talaga magagaya ng gayang-gaya. Sa box, sa bote, hindi. Yung font, ma- yung font madalas hindi nila magaya ng gayang-gaya. Kung magagaya man nila, yung design, merong sablay. Kaya sa cup may sablay, sa sprayer may sablay. O kaya, somewhere doon sa physical, sa superficial, may differences na kagad. May mapapansin at may mapapansin. Madali sana ma-identify sa amoy, di ba? Lalo na kung longevity tsaka yung projection masasama. Pero kasi kung wala sa kamay mo yung fake tsaka yung authentic, ang hirap timbangin kung or ang hirap i-judge. Kaya kung ang way mo lang to check is yung mga pictures, yun nga, hingi kang tulong dun sa mga mas may experience na. Kasi for sure, may difference yun. Yung itsura ng fake tsaka itsura ng authentic. Hingi kang tulong, huwag kayong mahiya kasi pinagdaanan ko rin yun before. Mas okay na matulog na alam mong na-check mo na bago mo bilhin, diba? Kaysa yung nabili mo na, saka ka manghingi ng tulong. Wala ka na magagawa kung nabili mo na yun, saka ka manghingi ng tulong, tapos sinabi sa'yo, ay, peke yan. Wala ka na magagawa, mahirap na isoli yun. Or kung may isoli mo man, masama na yung loob mo, diba? Sa clone or sa dupe, yung terminology na clone saka na dupe, interchangeable. So, may tumatawag na clone, may tumatawag na dupe.
ito lang pala, gusto kong i-point out. Natutuwa lang ako ngayon kasi pag sinabi mong Middle Eastern perfume, alam na ng mga tao na hindi peke. Noong nagsisimula kasi ako sa fragrance journey, noong nagsisimula ako sa Middle Eastern perfumes, pag sinabi ko yung Middle Eastern perfume, yung cologne, ganyan, sa mga kaibigan ko. Kasi 'di ba pag hihilig mo, yung hobby mo, gusto mo kinukuwento sa mga kaibigan mo. Sabihin nila, ano yun, peke, gano'n. Hindi nila naiintindihan. Ngayon, dahil pala sa TikTok, sa mga social media, naiintindihan na nila. Tapos, parang yung iba nga akala mas social pa. Kasi pag binibenta sa mall, sobrang mahal. Yung camera magano sa mall, 4,000 ba, 5,000. So parang, ngayon hindi, ngayon hindi na mahirap yung paliwanagan. Lalo na yung hilig kasi natin, di ba? Ang sarap i-share. Ang sarap na ng kwentuhan. Parang, na sandot ko lang na kwento. Kinuwento ko yon just to emphasize na ang clone hindi siya peke. Authentic siya. Katulad nito, Maison Alhambra. Ang Maison Alhambra, Middle Eastern brand na gumagawa ng pabango. Ngayon yung ginagawa niyang pabango, normally, inspired by mga sikat na perfumes. So, okay, sinabi ko inspired by, di ba? Pero mas known sila as clone. Dito ngayon papasok yung pagkakaiba ng inspired by at saka ng clone. So, yung clone kasi, may yabang yung gumagawa na sinasabi niya na sobrang lupit nung ginawa ko. Malapit sa OG. Sobrang lapit sa OG. Clone ako. May confidence na gano'n na malapit talaga. Na mas quality yung juice. So known sa frag community na kapag sinabing clone to, ibig sabihin, malapit yung amoy na ito dun sa OG. Ganun ko lang may papaliwanag yung explanation kung ano yung clone. Ngayon, yung words na clone saka na dupe, interchangeable siya. Kahit i-google mo, depende kung saan website ka babagsak. Napapagpalit-palit yung word eh. If used sa perfumes So, minsan nga alternative. Ako mas madalas nga sinasabi ko alternative na lang eh. Kasi, para wala nang mahabang paliwanagan kung ano yung clone, kung ano yung dupe. Minsan kasi kapag sinabi mong dupe, di ba parang nako-correlate sa fake na word. So anyway, alam ko naman nagkakaintindihan tayo dito. Kung hindi tayo nagkakaintindihan dito, lagay nyo sa comment section. Pag-usapan pa natin ng mas mahaba. Okay. May malaking question mark pala pagdating sa clones. Wala bang copyright? Hindi ba nakakasuhan? Sagot doon, hindi. Kapag sent lang, hindi yun nakakasuhan, walang copyright. Pero, katulad na ng nangyari last year sa Maison Alhambra, nakasuhan sila ng Tom Ford. Bakit? Pwede kang kasuhan sa packaging. Bawal copy yung packaging. Pero yung scent, okay lang. Sobrang solid ng scent na ito, kung alam nyo to. Yung linya na ito. Pero hindi sila doon hinabol. Hinabol sila yung sa packaging. Okay, talo na ako sa authentic tester. Versace Eros tester. Main question, peke ba yan? Hindi. Authentic. Kaya nga authentic tester. May mga authentic tester talaga na dapat hindi binibenta. Pero, apparently, naibebenta. Hindi ko sure kung paano. Baka black market, baka galing sa ibang bansa, sigurado. Tapos naibebenta sa ibang bansa. Ano pagkakaiba? Yung juice pareho lang. Yung box magkaiba. Hindi siya selyado. Yung box niya, brown box, nakasulat tester. Illegal, not for sale, ganyan. Minsan may cup, minsan wala. Pero yung juice, yung quality ng juice, pareho lang. Pero hindi ito yung mga tester na sinasabing mall pull-out, Dubai tester, US tester, oil-based. Hindi ito yun. Authentic tester talaga to. Versace Eros talaga yan. Lastly, inspired by. Nung napili ko dito yung galing kay Perfumes from Dubai kasi si Perfumes from Dubai yung una kong binilihan ng Middle Eastern perfume noong 2019. Najdiya at saka Sidinim. Kung kailangan nyo ng mga Middle Eastern perfumes, pwede dito. Sobrang bait ng mga may-ari na ito. Never akong inisnab kahit hindi ako araw-araw bumibili. Pero pwedeng araw-araw ako makipagkwentuhan. Never ka nilang hindi papansinin. Ano ngayon yung inspired by perfumes?
Inspired by perfumes, literal na from the word. Ito, hasibat. So, tinatry niyang kopyahin yung hasibat. Malapit ba? Masasabi ko, oo. Alam mo kung ano yung ginagaya niya. Pero kung gaano kalapit, yun yung question mark. Hindi ko siya ma-consider na clone. Pero sobrang quality ng juice niya. Hindi siya katulad neto na pwedeng i-claim na clone ako neto kasi tinatry nga ng kopyahin pati yung bottle. Ito medyo pa-humble na inspired by ako. Ito, mayabang, confident na clone ako. So, lagi namang subjective. Pwedeng sabihin ko sa'yo na kaamoy pero malayo. Pero pag pinaamoy ko sa iba, pwede nilang sabihin sobrang lapit. So, yun. Gagawin kong open-ended pagdating sa inspired by. Depende talaga sa kung sino maamoy. Pero personal experience ko dito sa specific na to nagawa ng perfumes from Dubai. Ningal ako. Sobrang quality. Ang alam ko lang yung mga juice na ginagamit nila panggawa galing sa Dubai. Kaya quality. So, hindi ko sure kung may na-miss ako dun sa topics. Kung may na-miss ako, lagay nyo sa comment section. Pag-usapan natin. Sana nagustuhan yung ganitong klaseng content. Sana nakapagbigay ako ng value. Kung kailangan nyo ng mga dagan, meron kami Shopee, Lazada. Kung nagustuhan nyo yung video, pa-like at pa-subscribe. Salamat.